Kaya may nangangaral, may nagpo-preach ng word ni Lord. Dahil lahat tayong mga tao, ibinibigyan niya ng chance na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagsisisi na ito at pagsampalataya sa Kanya, binibigyan niya ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao na iligtas niya tayong mga tao. John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." So meaning, ang sino mang sasampalataya kay Jesus, hindi daw mapapahamak, kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Maliligtas ang taong tatanggap sa Kanya, hihingi ng tawad, sasampalataya sa Kanya. Pero yung mga taong magre-reject sa Kanya, kahit minamahal sila ni Jesus, ngunit kung ayaw naman ng tao sa Kanya, paano niya maliligtas ang isang tao para sa Kanya? Paano niya maliligtas ang isang taong ayaw magsisi ng kasalanan sa Kanya? Pero ang mga taong ito, mahal ng Panginoon, binibigyan sila ng Diyos ng chance habang sila'y nabubuhay pa sa mundo. Kaya huwag mong hayaan o nating hayaan na dumating yung panahon na mawawala tayo sa mundo, na hindi tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo masampalataya sa Kanya. Jesus is the problem solver. Realidad ng buhay, kamusta ka ngayon? Naranasan mo ng pag mag-isa kang umiiyak ka, lumuluha ka because of emptiness. Yung ganung klaseng mga question, kamusta ka ngayon? Kamusta mga kabataan? Ba't sila naglalaslas? Kamusta sila ngayon? Bakit yung iba gusto na maglayas ng bahay? Kamusta sila ngayon? Bakit galit na galit sila ng nanay nila, tatay nila? Kamusta sila ngayon? Dahil maraming mga kabataan ngayon hindi paborito ng mga. Maraming mga kabataan ngayon nangangarap pero hindi nila makuha yung mga pangarap. Maraming mga kabataan ngayon na abuso. Maraming mga kabataan ngayon nagmahal lang naman tapos sinaktan. Nagtiwala lang naman. Kabataan na kung saan hindi sila masama, sumasama sila, hindi dahil masama, dahil sa karanasan na nararanasan mo sa mundo. But the good news is, may nagmamahal para sa ating Diyos. Si Jesus Christ, totoo siya. Okay? Totoong may hell. Isip mo, heaven lang, walang hell. Totoong may hell. Kung walang hell, di ako nagsisi. Ipapatuloy ako sa pagkakasala. Ipagpapatuloy ko yung ginagawa ko sa mga. Pero there's a hell, alam ko na mapupunta ako doon pag hindi ako nagsisi. Hindi ko talikuran ng mga kasalanan. Kaya, yun ang nagagawa kapag alam mong may hell. Pero pag hindi ka maniniwala na may hell, pagpapatuloy ng mga tao ang ginagawa nilang kasalanan. Kasi wala naman palang kaparusahan. Si Jesus Christ, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng mga tao magpakumbaba. Because we have pride in life. But if you humble yourself before the Lord, God will lift you up. God will bless you. Pinakamatalinong tao sa buong mundo sa Solomon. Pero bakit may Lord? Sinong higit sa talino ni Solomon? Pero bakit siyang may Diyos? Pinakamalakas na tao sa buong mundo, si Samson. Pero bakit siya may Lord? Sinong pinaka may puso talaga sa Diyos? Si David. Higit pa ba tayo sa kanila? Kung silang mga talino malalakas, sumampalataya sa Diyos, kaya din. If you humble yourself, God will help you. God will bless you. Pray lang tayo, saglit lang, ay manalangin. Mahal kayo ng Panginoon. Gusto niyo kayo i-save. Sabi ka sa kanyang salita, sumampalataya sa kanya, hindi ka mapapahamak. Manali ka sa kanya, hindi ka mapapahiya sa kanya. Dahil iligtas ka niya, totoong may hell, totoong may heaven. Binigay niya ang buhay niya sa cross. I-express niya ang love niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa cross. Tiniis niya ang lahat ng hindi paniniwala ng tao sa kanya. Tiniis ni Jesus Christ ang lahat ng panunuya sa kanya. Tiniis ni Jesus Christ ang pako, ang cross to save you. Para dumating yung panahon, katulad nito, sa araw na ito, ma-acknowledge mo siya. Na siya nagmamahal sa iyo, sacrifice siya ng buhay para sa iyo. Gusto kanyang iligtas. Gusto kanyang tulungan, ano mang problema ang kinakaharap mo ngayong gabi. God wants to help you. God wants to bless you. Sabi mong prayer na ito, Panginoong Jesus, sabay-sabay po tayo, magpakumbaba tayo, Panginoong Jesus.
Inaamin ko po, ako po yung makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako. Kung minsan ako po ay nakikitaan ninyo ng pagmamalaki, forgive me, cleanse me, wash me with your blood, purify me. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Salamat po. Amen.